Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng kababalaghan at pakikipagsapalaran ang aking ihahatid sa inyo. Dahil sa problema sa lupa ay sinunog ang taniman ng mais at pinatay ang tatay ni Nitoy. Naiwan siya sa kanyang lolo Heron. Hindi nila matanggap ang pangyayaring yun, lalo na't alam nila ang may pakana ng lahat. Kagagawan yun ng pinuno ng aswang na abwak na si Alfonso na nais silang mapaalis sa lupa na ibinigay sa kanila. Nais maghiganti ni na Lolo Heron at Nitoy at papanagutin si Alfonso, kaya nga lang ay hindi nila alam kung paano yun gagawin dahil wala silang anumang kakayahan o bagay na magagamit sa kanilang plano. Subalit isang kababalaghan ang nangyari nang minsang nahulog si Nitoy. Kaya nagkaroon sila ng magagamit sa kanilang plano para makapaghiganti at lipulin ang lahi ng aswang abwak at mapagbayad ang pinuno na si Alfonso. Magtagumpay kaya ang maglolo? Ano nga ba ang bagay na nakatulong sa kanila para gawin ang plano? Malalaman natin yan sa kabuuan ng kwentong aking ibabahagi. Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Humahangos na tumatakbo si Mulong papalapit sa kaibigan niyang si Nitoy. Nitoy! Nitoy! May sunog! May nasusunog, Nitoy! Hayang ka na naman, Mulong eh. Nagpa-prank ka na naman eh. Niloloko mo na naman ako eh. Ano bang prank ang sinasabi mo? Hindi naman ako vlogger eh. Eh kasi sasabihin mong meron sunog. Tapos kapag tinatanong ka, ang isasagot mo, nasa kala ng sunog. Ikaw talaga, oo. Dati yun, pero hindi na ngayon. Kundi meron talagang nasusunog. Ayun o, tignan mo pa. Sabay turo ng batang si Mulong sa kanyang kaibigan na si Nitoy ang malakas na usok mula sa di kalayuan. Hala, oo nga Mulong. May sunog nga at ang lakas ng usok. Mga pananim na mais ang nasusunog, Nitoy. Teka, parang sa gawin yung naroon ng taniman ni Ama ng mga mais at munggo. Nako, mukhang dun nga sa taniman niya. Naku po, baka nga yung mga pananim ni Ama. Sandali, sasabihin ko lang sa kanya. Kailangan mapuntahan niya yung taniman. Nagmamadaling tumakbo ang batang si Nitoy para puntahan ng kanyang ama. Nakasunod si Mulong. Ano bang sunog ang sinasabi mo, Nitoy? Kanina lang inanggaling ako dun ah. Ayan nga. At pumitas pa ako ng ilang mais para mailaga natin mamaya. Dahil bukas ay aanihin na natin yon. Pero Ama, totoo po sinasabi ni Mulong. Ayun po ang lakas po ng usok. Natatanaw po mula dito makapal na usok, Ama. Patingin nga. Aba, totoo nga. May nasusunog nga sa gawing yon. Sa direksyon ng taniman natin ng mais. Nagmamadaling tumakbo si Paing upang puntahan ang kanyang taniman. Nakasunod sa kanya ang dalawang bata. Tama ang sinabi ni Mulong na ang taniman nga ng mais ng tatay ng kanyang kaibigan ang nasusunog. Malaki na ang apoy nang dumating sa kanyang taniman si Paing. Hindi na niya kayang apulahin ang sunog. Isa pa, wala ring magagamit na tubig upang patay ng apoy. Kaya napaluhod na lamang si Paing habang pinagmamasdan ang patuloy na pagtupok ng apoy sa kanyang pananim na mais na aanihin sana niyang lahat kinabukasan. Wala na. Wala na ang pananim kong mais. Nasunog ng lahat. Ama, bakit nasunog po ang mga tanim natin? Hindi ko rin alam, anak, kung paanong nasunog ang mga yan. Kanina po, bago po ako napadaan dito, ay may nakita po akong dalawang lalaki. Ano ka mo? Dalawang lalaki, Mulong? Opo, mga dayo po sila. Kasi kanina ko lang po sila nakita eh. Natatandaan mo ba ang kanilang mga itsura?
Hindi po kasi nakasombrero po sila eh. Tapos may takip po na panyo sa muka. May maliit na galon pa nga po silang dala eh. Sinunog kong ganun ang pananim natin nito eh. Sinunog ng mga hayop na yun. Ama, bakit po kaya nila sinunog? Saka sino po ang sumunog na yun? Hindi ko rin alam. Dahil wala naman akong kaaway eh. Saka, wala rin akong inargabyadong tao. Ang sasama nila, Ama. Grabe sila, ang sasama nila. Kaya nga, sana pala hindi ako umalis kanina nung makita ko sila. Nakasakay pa nga po sila sa motorsiklo eh. Sayang ang mga pinaghirapan natin ng pananim. Maaabo lamang pala. Umuwi ang mag-amang Paing at Nitoy na lugo-lugo. Napakabigat ng pakiramdam ni Paing. Hindi niya basta matanggap ang nangyari sa kanyang mga pananim. Nakarating na rin kay Lolo Hiron na tatay ni Paing ang nangyaring yun. Ngayon lang ito nangyari na may sumunog sa mga pananim mo, Paing. Kung kailan aanihin na po ang mga mais, saka naman po nangyari ito. Malaki ang nawala sa akin, Tay. Paano ko po mababayaran ang mga pagkakautang natin? Siguro naman, hindi tayo pipiliting pagbayarin. Alam naman nila ang nangyari sa mga tanim nating mais. Itay, nawawalan na po ako ng pag-asa. Anak, wag. Pagsubok lamang ang lahat ng ito. Itay, sinadya po nangyaring sunog sa taniman ng mais. Siguro, dapat nating ipaalam yan kay Kapitan. Lalo na sabi mo nga, ay nakita ni Mulong yung 2 lalaki na umaaligid sa taniman bago pa nangyari ang sunog. Kaya lang, Tay, walang nakakakilala sa kanila. Basta, susubukan pa rin nating ipaalam kay Kapitan. Baka sakaling matulungan tayo at mapagbayad ang may kagagawan ng sunog sa maisan mo. Agad nga nilang ipinaalam kay Kapitan ang tungkol sa mga nangyari. Kaya nga lang, walang lumalabas na testigo kundi si Mulong lamang. Yun nga lang, hindi kilala ng bata kung sino ang mga ito. Wala ring gustong magsalita dahil ayaw nilang madamay sa problemang kinakaharap ni Paing. Isa pang usap-usapan ay hindi maliit na tao lamang ang may pakana ng nangyaring sunog, kundi malaking tao na ang ibig sabihin ay maimpluwensya o kaya naman ay mayaman. Ang lupang sinasaka ni Paing na pinagtataniman niya ng mais, munggo at iba pang mga gulay ay hindi talaga nila lupa, kundi pinayagan lamang silang magtanim doon at sakahin ito kesa nakatiwangwang lamang. Ang lupang yun ay pagmamayari ng biyudang si Mariana. Binibigyan na lamang ni Paing ng kabahagi ang biyuda na aabot sa 30% sa kinikita ng mga pananim dahil sa pagpapagamit ng lupa. Nasa 2 dekada na ring sinasaka ni Paing ang lupa ni Mariana na dati ang ama niya ang nagsasaka. Dahil siya na rin ang pinagkatiwalaang magbantay, kaya nga naging kasunduan nila na may bahagi ng lupa ang ibibigay na kay Paing bilang siya ang naging tagapagbantay nito. Yun nga lang, walang formal na katibayan o anumang papeles, kundi sa pag-uusap lamang. Nalaman ni Mariana ang nangyaring sunog sa mga pananim ni Paing, kaya awang-awa ang biyuda sa sinapit nun. Nakapanghihinayang naman, Paeng. Totoo po yun, Ma'am Mariana. Kaya lang po wala na po akong magagawa. Yun lang nangyari na may sumalbay sa iyong mga pananim. Yun nga pong ipinagtataka ko, ma'am. Bakit po nila sinunog? May alam po ba kayo kung sino pong gumawa noon? Hindi agad nakasagot si Mariana sa tanong na yon ni Paing. Agad niyang naramdaman na tila may alam ang byuda sa kung sino mang may kagagawan ng sunog. Tila walang narinig si Mariana sa tanong ni Paing at nagpaalam na itong umuwi. May kailangan pa akong puntahan, Paing. Kaya uuwi na ako. Nagpunta lang ako rito para kumustahin kayo. Nag-alala kasi ako na baka may nasaktan sa inyo o nadamay sa sunog. Wala naman po, ma'am, sa awa po ng Diyos. Yun nga lang po, malaking dagok po talaga sa amin ang nangyari. Dahil walang-wala kami ngayon. Yung perang darating na inaasahan namin,
Natupok dahil po sa sunog. Hayaan mo. Kahit paano ay magbibigay ako ng tulong sa abot ng makakaya ko. Salamat po, Ma'am Mariana. Pero sana nga ay may lumabas na testigo para maparusahan ang nanunog sa mga tanim ko. Sana nga, Paeng, para makulong sila. Nang mga sumunod na araw, ay naramdaman na ni Nitoy ang epekto ng pagkakasunog ng mga pananim ng kanyang ama. Dati-rati, kapag anihan ng mais, ay sagana ang pagkain nila sa mesa. Bukod sa nilagang mais, ay may iba pang pagkain ang nakahanda. Pero dahil sa nangyari, may pagkakataon na wala silang makain. Kundi, kailangan pang dumayo sa kabilang baryo ang ama niya para lamang makisaka at may maiuwing konting halaga o ilang kilo ng bigas para may pansaing sila. Sige na, Nitoy. Iuwi mo na tong 2 kilong bigas. Ipinabibigay ito ng nanay ko. Wag na, Mulong. Alam ko, kailangan nyo rin yan eh. Ano ka ba? Maraming bigas sa amin. Kasi nga, may ipinadala ang lolo namin galing sa ani nila. Saka si inay ang nagpapabigay nito. Para may maisain kayo. Diba sabi mo, wala pa kayong iluluto? Sige na nga, kung mapilit ka. Kukunin ko na yan. Salamat ah. Dapat lang kunin mo na. Saka kung sa amin nangyari yon, tsak na ganun din naman ang gagawin ng tatay mo eh. Tutulungan din kami. Mulong, maraming salamat talaga. Pakisabi na lang sa inay mo. Salamat. Wala yun. O sige, iuwi mo na yung bigas para makapagluto na kayo. Saka na labang tayo magdaro. Bitbit na ni Nitoy ang plastik ng bigas na bigay ni Mulong. Sa gaya nilang walang-wala ay malaking tulong yun para meron silang makain. Kaya ulam na lang ang kanilang poproblemahin. May gulay naman silang pwedeng anihin na nakatanim sa paligid ng kanilang bahay. Nang sumunod na araw ay may taong dumating sa bahay ni Napaeng. Noon lang nila nakita ang taong yun. Magara ang dalang sasakyan na pumarada ilang metro mula sa bahay ni Nitoy. Makikita na mayaman ang lalaking yon. Si Lolo Heron ang humarap sa kanya na noon ay nagpapatuka ng alagang manok. Ikaw ba nakatira dyan? Oo, Amang. Bahay namin yung tinuturo mo. Ang anak mo, nariyan ba? Nasa loob. Bakit may kailangan ka ba sa kanya? Gusto ko rin sana siya makausap. Kayong dalawa. Kung ganun tumuloy ka na muna dito sa maliit namin bahay. Pagpapasensyahan mo na lamang. Hindi na. Hindi rin naman ako magtatagal. Ay teka, tatawagin ko lang sa loob si Paeng. Subalit bago pa pumasok ng bahay si Lolo Heron, ay nakita niya ng papalabas na ng bahay ang anak na si Paeng. Lumapit ito sa kanila. Oh, ito na pala si Paeng. Bakit po, Itay? Sino po ba sila? At anong kailangan sa atin? Ako si Alfonso. Naparito ko para sa mahalagang bagay na dapat niyong malaman. Mahalagang bagay? Teka, ano naman po yun? Kailangan na kayong umalis sa lupang to. At ititigil mo na ang pagtatanim sa lupang sinasaka mo. Teka lang. Bakit mo kami paaalisin dito sa tinitira namin? Sa amin ang lupang ito. Bahagi namin ito sa ninuno ni Ma'am Mariana. Dahil matagal akong naglingkod sa kanila. Sa akin na to. At may papeles akong hawak na magpapatunay na sa akin ang lupang ito. Sandali lang, sir. Sobra na kayo Bigla niyong aangkinin ang lupang ito na matagal na panahon ang tinitirahan namin. Siguro nga matagal na kayo. Pero may titulo ba kayo na magpapatunay na sa inyo to? Sabi nga ng tatay mo ay ibinahagi lang yan sa inyo ng mga lolo pa ni Mariana. Pero wala namang ibinigay sa inyong anumang papel o katibayan. Kahit na ano pang sabihin nyo, hindi kami aalis dito. Wala akong pakialam sa papeles sa sinasabi mo. Yan ang hirap sa kagaya niyong walang pinag-aralan Hindi niyo alam ang legalidad at kung ano ang naaayon sa batas. Sobra ka na talaga magsalita. Tatay ko ang kaharap mo. Wala kang karapatang bastusin siya.
Bakit? Maliban sabihin kong bobo ang tatay mo? Hindi nga niya alam ang tungkol sa legalidad sa pagkakaroon ng lupa. Pwede ba? Umalis ka na rito. Lumayas ka ng bastos ka at baka magdilim pa ang paningin ko kung ano pang magawa ko sa'yo. Tinatakot mo ba ako, tanda? Huwag mo akong susubukan. Pumapatol ako sa matanda. Aba, sandali lang. Masyado kang mayabang Umalis ka na lang at huwag ka nang babalik dito. Sino ba kayo para paalisin ako? Sabi ko na sa inyo, ako na ang may-ari ng lupang tinitira nyo. Pati na yung sinasaka mo. Dahil nabili ko na rin yun. Siguro ikaw ang nagpasunog sa maisang ko, no? Wala akong alam doon. Kaya wag mo akong pinagbibintangan. Walang ibang pwedeng gumawa nun kundi ikaw lamang. Dahil sabi mo nga, ay sa'yo na ang lupang yon. Sa itsura kong to, sa tingin mo ba gagawin ko ang ganon? Ang manunog ng taniman? Siguro nga hindi ikaw. Pero malamang ibang taong gumawa. Dahil sa utos mo. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Kanina pa nagpipigil ng galit si Lolo Hiron, pero hindi niya na yon napigilan. Kaya nagpakawala siya ng isang malakas na suntok at tumama yun sa muka ni Alfonso. Sulido ang pagkakatama ng kamao. Sa edad niya kasi na 65 ay malakas pa rin ang kamao nito. Palibasa, minsan ay nahilig din ito sa pagboboksing nung kabataan pa. Kaya hindi matatawaran ang lakas ng suntok nito. Bulagta sa lupa si Alfonso na hinihilot-hilot pa ang mukhang tinamaan ng suntok. Tila umikot ang paligid nito dahil sa lakas ng suntok ng matanda. Nang bagyang makarecover ay pilit itong tumayo at ibig gumanti. Subalit hinarangan na ito ni Paeng. Tama na yan. Dapat umalis ka na kanina pa para hindi ka na nasaktan. Mga hayop kayo! Umalis ka dyan! Huwag mong harangan ang tatay mo! Anak, sige, tumabi ka. Mukhang gusto yata makaganti. Tignan ko lang kung makakaganti. Baka gusto yata makatikim ulit ng sapak. Tama na po, Itay. Alfonso, umalis na lang kayo. Ano? Aalis ka ba o bibigyan pa kita ng isang malakas na suntok? Baka gusto mong makatikim ng isa pang suntok ni Manny Pacquiao. Nabahag na ang buntot ni Alfonso. Ramdam niya na wala siyang laban sa matandang si Lolo Hiron. Naranasan na niya ang masuntok at para siyang tinadyakan ng kabayo. Isa pa, baka pagtulungan siya ng mag-ama, lalong hindi niya na kakayanin yun. Aalis ako, pero hindi pa ako tapos sa inyo. Hindi pa pala tapos di tapusin na natin ngayon. Ano? Itay, hayaan niyo na po siya. Okay na yung napatikim niyo sa kanya ang suntok niyo. Tandaan nyo, hindi pa ako tapos. Babalikan ko kayo. Maghaharap ulit tayo. Samantala, ang lahat ng pangyayaring yon ay nakita ng batang si Nitoy na nagkukubli sa isang puno. Ngingiti-ngiti ito na nakatingin kay Alfonso na papalayo at hawak pa rin ng panga na napuruhan ng suntok ni Lolo Hiron. Wala pala siyang binatbat kay Lolo Hiron Isang suntok lang, bulagta kagad siya. Paano kung sinuntok pa uli siya? Baka nakatulog na siya ng tuluyan. Tumakbong lumapit ang bata sa kanyang lolo at ama. Malaki ang pagkakangiti na nakatingin sa mga ito. Oh, Nitoy, bakit pangiti-ngiti ka riyan? Ayos po si Lolo Hiron, ang astig. Walang panama si Manny Pacquiao. Ibang klase ka pala, Lolo Hiron. Ang lakas mong sumuntok. Kaya wag siyang loloko-loko sa akin. Abay talagang hindi siya sasantuin ng kamao ko. Lolo, turuan niyo rin po ako ng ganun. Gusto ko po, ganun din kalakas ang suntok ko. Anak, hindi na kailangan yun. Lalo ka lang mapapalapit sa away Paeng, mainam din na marunong manuntok ang apo ko. 12 anyos na siya, kaya kailangan matuto siyang ipagtanggol ang kanyang sarili kahit papano. Iniiwas ko lamang po sa gulo si Nitoy, Tay. Hayaan mo, apo. Ako ang bahala. Tuturuan kita ng pagboboksing. Ay nako, bahala na nga kayong maglolo. Pero Itay, may malaki po tayong problema. Baka nakakalimutan nyo. Oo nga pala.
Hindi ko rin maintindihan yung mga sinabi ng Alfonso na yon. Sinabi niyang siya na ang nagmamay-ari ng lupaing tinitiran at sinasaka mo, Paeng. Iisa lang po ang ibig sabihin nun, na ibenta na sa kanya ni Ma'am Mariana ang lupa. Upang maging malinaw at magkaroon ng kasagutan ang pagtataka ni na Paeng at Lolo Heron, ay nagpasya sila na puntahan na lamang si Mariana sa kanyang tirahan. Ganun na lang ang kanilang pagtataka dahil nagliligpit ito ng mga gamit, katulong ang kanyang mga kasama sa bahay. Ma'am Mariana, pasensya na po kayo sa pang-aabala namin ng itay ko. Inaasahan ko ang pagpunta nyo rito, Paeng. May ilang bagay lang po kasi kaming ibig linawin sa inyo. Alam ko na yon dahil sa pagpunta sa inyo ni Alfonso. Opo, ma'am. At hindi naging maganda ang paghaharap namin. Bakit? Ano bang nangyari? Nasuntok po siya. Hindi napigilan ni Itay ang kayabangan ni Alfonso, kaya pinatikim ng isang suntok. Pero bakit naman umabot sa ganon? Isa-isang ikinuwento ni Paeng kay Mariana ang dahilan ng pagpunta sa kanilang bahay ni Alfonso. Sinabi nga na pinapalayas na sila sa kanilang tinitirhan, maging ang pagtatanim sa lupa ay itigil na rin. Ano ka ba? Yun ang ibig mangyari ni Alfonso. Oo, Ma'am Mariana. Dahil ang sabi niya, kanya na ang lupa at nabili na raw niya. Totoo po ba ang sinabi niya, Ma'am Mariana? Pasensya na kayo, Paeng. Totoong naibenta ko na sa kanila ang lupa. Dahil ayoko na ring manatili pa rito. Gusto ko magsimula ng buhay sa ibang lugar. Kung ganun, totoo pala ang sinabi niya sa amin. Pero Ma'am Mariana, alam niyo naging usapan at pangako sa akin ng mga ninuno niyo. Yung aming tinitiran ay sa amin na at maaari kami magsaka sa lupa. Sinabi ko yung kay Alfonso. Yun ang kasunduan namin ng ibenta ko na hindi kayo maaaring paalisin dahil sa inyo na ang lupaing kinatitirikan ng bahay nyo. Yun nga lang, walang papeles na kayo ang nagmamay-ari. Iisa lang kasi ang titulo ng lupa. Kasama doon yung tinitirhan nyo. Yung sinasaka naman ay sinabi ko na hayaan kayong magsaka doon. Pero Ma'am Mariana, hindi ganun ang ibig niyang mangyari. Kundi ang gusto niya ay palayasin kami sa aming tinitiran at itigil ang pagsasaka namin. Kaya nga, malakas ang kutob ko na may kinalaman siya sa pagsunog sa taniman ng mais. Nakakalungkot naman na hindi pala marunong tumupad sa aming naging kasunduan si Alfonso. Kaya nga, hindi ko gaanong tinaasan ng presyo dahil ang gusto ko ay may pagpatuloy niyo ang pagsasaka. Kaya lang, hindi pala siya marunong tumupad sa usapan. Paano na ngayon yan, Ma'am Mariana? Ano nang gagawin namin? Ako po ang bahala. Kakausapin ko siya. Kung hindi siya tutupad sa kasunduan, ay magdadagdag ako ng halaga. Tutal hindi pa naman sarado ang aming kasunduan. May balanse pa siyang ibibigay sa akin. Ma'am Mariana, paano naman po kung hindi siya pumayag? Kailangan pumayag siya. Saka yung perang hihingin ko ay itutulong ko sa inyo. Para kung ipilit niya ang pagpapalis, ay may magagamit kayo sa pagsisimula. Pangako ko yan sa inyo. Alam mo naman, Lolo Heron, na pinahahalagahan ko ang naging pagmamalasakit niyo sa aming lupa. Matagal kayong pinagkatiwalaan ng mga ninuno ko. Kaya nga binigyan kayo ng lupa na pinatayuan niyo ng bahay. Maraming salamat, Ma'am Mariana. Sana nga ay mapapayag mo si Alfonso. Dahil hindi rin namin alam kung saan kami pupunta at paano magsisimula kapag pinaalis kami sa aming tinitirhan. Gaya ng ipinangako ni Mariana, sa mag-amang Heron at Paeng, ay kinausap niya si Alfonso. Kaya lamang, hindi naging maayos ang kanilang pag-uusap. Ayaw nitong pumayag sa ibig mangyari ni Mariana na manatili ang pamilya ni Paeng sa kanilang bahay, kundi dapat na itong umalis at iwan na rin ang pagsasaka. Hindi maaari. Ayoko nang gusto mo mangyari, Mariana. Yun naman ang pakiusap ko sa'yo. Akin ang lupa, kaya may karapatan ako sa anumang gusto ko. Pero binabaan ko ang halaga. Dahil nga ang ibig ko'y makinabang pa rin sina Paeng. At isa pa,
ikaw man ay makikinabang dahil may parte ka sa kanilang magiging ani. Ang gusto ko, umalis na sila. Iwan na nila ang bahay at ang pagsasaka. Kung magmamatigas ka, Alfonso, babalik ko na lamang ang halagang binayad mo. Hahanap na lang ako ng ibang bibili. Yung papayag sa magiging kasunduan. Sa palagay mo ba ipapayag ako? Tapos na ang transaksyon natin, Mariana. Kahit sana ang tinitirhan ni na Paeng ay wag mo nang pakialaman, Alfonso. Dahil wala silang malilipatan. Maliit na parte lang yun ng lupa, ikaw naman. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo, Mariana. Kung hindi talaga kita mapapakiusapan, binabawi ko ng diskwento na ibinigay ko. At magdagdag sa ibayad mo. Dahil ayaw mo sundin ang pakiusap ko. Itutulong ko ang karagdagang bayad mo sa pamilya ni Paeng para kahit paano may magamit sila sa kanilang pag-alis at pag-umpisa ng panibagong buhay. Napakahirap mong kausap, Mariana. Sabi ko nga sa'yo, tapos na ang pag-uusap natin. Kaya wala akong idadagdag sa'yo. At lalong hindi ako papayag na manatili pa sina Paeng sa lupang nabili ko. Ang dapat sa kanila, lumayas na! Hindi papayag si Mariana na maging kawawa ang pamilya ni Paeng. Kaya ipipilit niya ang dagdag na halaga para sa lupang binibili ni Alfonso. Anong sabi ni Mariana, Paeng? Gagawa daw po siya ng paraan, Itay. Hindi siya papayag na basta tayong paaalisin. Kung sakaling aalis tayo dito, may pera tayong magagamit para humanap ng matitirhan. Mabuti na lang. Talagang mabait si Ma'am Mariana. Tama po kayo, Itay. Siguro dahil ayaw din niyang malasin siya sa buhay. Kung sa bagay, dahil nga yun ang pangako niya sa mga ninuno na nag-iwan sa kanya ng pamanang lupa. Kaya handa tayong tulungan ni Ma'am Mariana. Kaya lamang, ng sumunod na araw, ay gano'n na lamang ang gulat ng mag-amang Heron at Paeng dahil sa balitang kanilang nalaman. Bago pa umalis si Mariana at lumipat sa ibang lugar dahil naibenta na ang mga ari-arian, ay natagpuan duguan at wala na itong buhay. Pinasok ng masamang nilalang ang bahay ni Mariana. Magulo ang loob ng kwarto nito at may bakas pa ng putik at lupa ang loob ng bahay. Kawawa naman po si Ma'am Mariana, Itay. Bakit kailangang mangyari ito sa kanya? Itay, paano na tayo ngayon? Ama, kung wala na po si Ma'am Mariana, edi aalis na rin po tayo dito kasi po, yun po ang gusto ng bagong may-ari, di ba? Ewan ko, anak. Naguguluhan na ako. Hindi tayo aalis. Ipaglalaban natin ang karapatan natin sa lupang tinitira natin. Hindi na baling pagbawalan tayo magsaka. Makakahanap pa naman tayo ng ibang pwedeng sakain. Kaya lamang, itong kinatitirikan ng bahay natin, sa atin ito, ibinigay na ito sa atin. Dito pa rin po tayo, Lolo. Oo, Apo, dahil may karapatan tayo dito. Itay, sa palagay niyo po, may kinalaman ng Alfonso na yon sa sinapit ni Ma'am Mariana? Dahil sa mga nangyari, yun talaga ang maiisip natin, na malaki ang kinalaman ng taong yun sa naging kamatayan ni Ma'am Mariana. Bagamat wala silang sapat na katibayan tungkol sa pangyayaring yon, para sa kanila, kagagawan talaga yon ni Alfonso, lalo na't hindi naging maayos ang pag-uusap ni na Alfonso at Ma'am Mariana. Sa kabila ng mga nangyari, ay hindi pa rin umalis ng kanilang bahay ang pamilya ni Paeng, na malagi pa rin sila roon. Akala ko aalis na kayo, Nitoy. Yun nga ang gusto ng bagong may-ari ng lupa. Kaya lang ang sabi ni Ama, huwag kaming umalis. Kahit si Lolo Heron, ayaw din niya kaming umalis. Ako man, Nitoy. Ayoko rin na umalis kayo kasi mawawalan ako ng kaibigan at kalaro. Ako rin naman, Mulong, kasi masaya ako rito. Sana ang pinatay na lang yung si Mang Alfonso, hindi si Ma'am Mariana. Oo nga eh. Pero sino kaya ang pumatay kay Ma'am Mariana, no? Kasi maputik daw ang bahay, ibig sabihin may mga putik sa katawan ng pumatay sa kanya. Siguro, paraan lang yun ng kriminal. Baka gimmick lang niya. Mula nang mamatay si Mariana,
ay hindi na mapalagay sina Paeng. Nangangamba sila na anumang oras ay biglang darating si Alfonso na may kasamang mga tauhan para sapilitin silang paalisin. Subalit isang gabi na nahihimbing sila sa kanilang bahay nang naalimpungatan si Lolo Hiron dahil nahihirapan siyang huminga. Ay, kinakalpos ako sa paghinga. Ano ba nangyayari? Teka, may makapal na usok dito sa loob ng bahay ko. Lolo! Lolo Hiron! May sunog po! Nasusunog po ang bahay natin! Mabagin langit! Kinain na ng apoy itong bahay natin! Halika po! Lumabas na tayo! Bilisan mo! Teka po, Lo, si Ama po! Galing po sa kwarto niya ang apoy! Halika, puntahan natin! Baka kung napapano na siya! Daliha po! Nagmamadaling pinuntahan ng maglolo si Paeng sa tinutulugan nito. Inabutan nila roon si Paeng na nakadapa sa sahig at tila wala ng malay. Paeng! Paeng, gumising ka! Gising! Kailangan na nating umalis dito sa loob ng bahay! Gumising ka! Lolo, wala pong malay si Ama! Baka po patay na siya, Lolo! Hindi, Apo! Halika, tulungan mo ko! Buhatin natin ang ama mo para mailabas natin ng bahay! Pinagtulungan ng dalawa na ilabas si Paeng na wala na noong malay dahil sa makapal na usok. Lo, ang bigat po ni Ama! Hindi po natin kaya! Pilitin natin buhatin siya! Dali, sabay tayo! 1, 2, 3! Nahihirapan tayo nito'y! Pero hindi susuko ang maglolo. Dapat nilang mailabas si Paeng na noon ay walang malay. Kaya lamang, dahil patuloy na tinutupok ng apoy ang kanilang bahay, ay may mga bahagi ng parlina ang bumagsak dahil kinain na yon ng apoy. Nabagsakan noon si Nitoy. Kitang-kita ni Lolo Hiron ang pagbagsak ng umaapoy na kahoy kay Nitoy. Diyos ko! Ang apo ko! Patuloy ang paglaki ng sunog. Kung kanina ay si Paeng lamang ang walang malay, ngayon ay maging si Nitoy ay nawalan na rin ng malay. Panginoon, anong gagawin ko? 2 na silang walang malay, pero hindi ko kaya buhatin sila ng sabay. Anong gagawin ko? Umigaw ng tulong si Lolo Hiron. Subalit dahil sa panunuyo ng kanyang lalamunan at labis na takot at panginginig na nararamdaman, ay walang lumabas na boses sa kanya. Sumisigaw si Lolo Hiron, subalit hangin lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Kailangan niya nang magdesisyon ng mga sandaling yon kung sino ba sa dalawa ang dapat niyang isama at iligtas. Agad na nilapitan at binuhat ni Lolo Hiron si Nitoy dahil ito ang kaya niyang buhatin. Nagmamadali nitong inilabas ang bata. Pakiramdam ni Lolo Hiron ay may kung anong enerhiya ang pumasok sa katawan niya at madali niyang nabuhat si Nitoy. Kaya nang mailabas sa nasusunog na bahay si Nitoy, ay tumakbo siyang pabalik sa loob. Isusunod niyang ilabas ang anak na si Paeng. May kabigatan ito, kaya lamang dapat niyang gawin ang kanyang makakaya. Subalit bago pa makapasok uli sa loob ng bahay si Lolo Hiron, ay nagbagsakan na ang iba pang bahagi ng bahay na kinain ng apoy. Mas lalong lumakas ang lagablab. Wala na ring madaanan pabalik si Lolo Hiron. Bigla na lamang siyang napaluhod sa lupa at napasigaw habang walang patid sa pag-agos ang luha. Wala na siyang nagawa para iligtas ang buhay ng kanyang anak. Halos madurog ang puso ni Lolo Hiron habang pinagmamasdan niya na tinupok na ng nagngangalit na apoy ang kabuuan ng bahay. Diyos ko! Ang anak ko! Paeng! Paeng! Habang malakas ang pag-iyak ni Lolo Hiron, ay nagkamalay naman si Nitoy. Nakita niya ang itsura ng kanyang lolo at ang labis na pag-iyak nito. Lolo Hiron? Si Ama po! Nasaan po si Ama? Apo! Wala na ang itay mo! Kinain na siya ng apoy! Hindi! Hindi po totoo yan, Lolo!
Hindi po totoo yan! Hindi ko na siya nagawa pang iligtas. Nasunog na ang ama mo. Ama! Ama! Wala nang nagawa pa ang maglolo kundi ang pagmasdan ang patuloy na pagtupok ng kanilang bahay, kung saan naroon din si Paeng na hindi nakaligtas sa trahedyang yon. Habang nagdadalamhati ang maglolo at walang tigil sa pagpatak ang kanilang mga luha, ay tila umayon pa sa kanila ang kalangitan. Dumilim yun at maya-maya pa'y bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay noon ang pagkakaroon din ng kulog at kidlat na tila naglalabas ng galit. Gayon ang nararamdaman ng maglolo ng mga sandaling yon. Kasabay ng kulog at kidlat ay ang mga sigaw ni Lolo Hiron at ng batang si Nitoy. Pinapakawalan nila ang matinding galit na nasa kanilang mga dibdib. Samantala, ng mga pagkakataong yun, sa magarang bahay ni Alfonso ay maririnig ang kanyang malakas na halakhak na sumasabay sa kulog at kidlat. Halakhak ng kagalakan at pagtatagumpay. Hindi nila kaya si Alfonso. Para silang bumangga sa adobing pader. Asan sila ngayon? Si Mariana. Patay na siya. At ang bahay ni Paeng, tupok na. Kaya wala silang gagawin kundi ang lumaya sa aking lupain. Ang tanging alam ni Alfonso ng mga sandaling yon ay natupok lang ang bahay ni Paeng. Wala siyang kamalay-malay na maging si Paeng ay kasamang nasunog. Ang sinapit naman ni Mariana ay kagagawan din niya dahil sa pakikipagmatigasan nito at nais ibalik ang perang ipinambayad niya sa lupa para ihanap yon ng ibang bibili. Hindi si Alfonso ang pumatay kay Mariana, kundi ipinag-utos lang niya yon sa kanyang mga alagad. Yun ay ang mga alagad niya na kung tawagin ay aswang abwak. Ang uri ng aswang na may kakayahang maglungga sa ilalim ng lupa at gamiting daan ang ilalim ng lupa patungo sa kanilang magiging biktima. May kakayahan din silang maging isang uri ng mapanganib at mapanlinlang na hayop, gaya ng isang uwak na handang pumatay. Si Alfonso ang pinuno ng mga aswang na may lahing abwak. Kaya siya interesado sa lupa ni Mariana dahil nakita niyang mainam na lugar ang lupain nito para sa kanyang plano. Sa lugar na yun sila bubuo ng isang balwarte upang paramihin at palakasin ang kanilang lahi. Paghaharian niya ang aswang abwak. Yun ang nais ni Alfonso na matagal niya nang ibig gawin. Kaya nga, sinikap niyang magpayaman para sakupin ang lupaing nais niya. Paramihin ang mga aswang abwak na susunod at yuyukod sa kanya. Ngayon ay nakikita ko ng pagsisimula ng aking inaasam na tagumpay. Wala silang kikilalaning Panginoon kundi ako, si Alfonso. Lahat sila ay susunod sa akin. Umila na ang ulan. Pumayapa na rin ang kanina'y nagwawalang damdamin ni Lolo Hiron at Nitoy. Wala na silang magagawa pa. Patay na si Paeng at kailangan nilang tanggapin yun. Lumapit ang maglolo sa mga abo at uling ng kanilang bahay. Nakita nila ang sunog na katawan ni Paeng. Minsan pa ay muling umagos ang luha sa mata ng maglolo nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Nagtulong sila na alisin sa gitna ng nasunog na bahay ang bangkay ni Paeng. Dinala nila yon sa isang madamong lugar. Gamit ang bakal na panghukay na hindi naabo ng sunog ay naghukay ang maglolo. Isang palapad ang hukay ang kanilang ginawa upang paglibingan kay Mang Paeng. Nang mailibing na nila ang mahal sa buhay na namatay, ay iniwan na yon ng maglolo. Walang katiyakan kung saan sila papunta. Habang naglalakad ay napadaan din sila sa taniman ng mais ni Paeng na sinunog din ilang araw na ang nakakalipas. Saglit silang napahinto at pinagmasdan yon ng mabuti. Habang nakatingin sina Lolo Hiron at Nitoy,
sa sunog na taniman ng mais ay galit ang naramdaman nila. Sa ilang araw lang ay matinding trahedya ang dumating sa kanila. Ngayon ay hindi niya alam kung paano sila magsisimula at babangon. Tanging si Lolo Hiron ang maaaring kapitan ni Nitoy, kaya kailangan magpakita siya ng tatag at lakas. Hindi siya maaaring panghinaan ng loob. Bagamat wala pa ring tiyak na mapupuntahan ang maglolo, ay nagpatuloy lang sila sa paglalakad hanggang makarating sila sa isang madamong lugar na may matataas na talahib. Hindi mo iisipin na nasa gitna ng matataas na talahib ay may nagkukubli doong isang dampa na bagamat luma ay maaari pa ring maging tirahan. Dito na muna tayo, Apo. Pagod na ako dahil sa mga nangyari. Gusto ko magpahinga. Lo, baka po magalit po ang may-ari nito. Hindi naman siguro. Sa kapansamantala lang naman tayo rito. Pero kung walang sisita sa atin at wala magpapalis, dito na tayo. Sige po, Lo. Saka wala rin po tayong pupuntahan eh. Isa pa, ayoko ring lumayo tayo rito, Nitoy. Ako rin po, Lo. Dahil gusto ko pong gumanti sa kanya. Pareho tayo ng iniisip, Apo. Masyadong masakit ang ginawa niya sa atin. Hindi yun makatao. Kaya kailangan magbayad siya sa lahat ng kasalanan niya. Alam ko pong si Mang Alfonso may kagagawan ng mga nangyari sa atin, Lo. Tama ka, Apo. Pati na rin ang sinapit ni Ma'am Mariana. Walang ibang gagawa ng ganong kasamaan, kundi siya lamang. Kaya pagbabayarin natin siya. Maganda po tayo, Lolo. At kahit bata pa po ako, kakayanin ko po ang lahat para maipaghiganti ko po si Ama. Saka na lang tayo hihingi ng tawad sa may kapal, Apo, kapag naipaghiganti na natin ang ating naging kaapihan. Pumasok na ang maglolo sa loob ng dampa ng kanilang nakita. Gutom na rin sila, kaya saglit na iniwan muna ni Lolo Hiron ang apo upang dumilihin siya ng makakain. Nakakita siya ng puno ng papaya na nagkataong may hinog na bunga at may nakita rin siya ng puno ng saging. Kumuha ng bunga si Lolo Hiron para may pagkain sila ng apo. Pagkakain ay nakatulog ang maglolo. Mahimbing ang kanilang tulog dahil sa labis na pagod. Hating gabi na nang magsimulang umihip ang malamig na hangin. Nagising si Nitoy at lumabas ng dampa. Maliwanag ang buwan ng mga sandaling yon, kaya natatanglawan ang matataas na talahib na nakapaligid sa kubo. Kitang-kita ni Nitoy na tila sumasayaw ang mga talahib sa bawat ihip ng hangin. May iniiwang musika yon sa kanyang pandinig. Hanggang sa ang musika ay tila naging tila utos. Nakarinig si Nitoy ng boses, subalit wala naman siyang makitang tao. Nag-uutos ang boses na yon. Tila naging sunod-sunura naman si Nitoy sa naririnig niyang utos. Inutusan nito ang bata na magtungo sa gitna ng matataas na talahib. Saka pinahinto ito sa isang lugar at may ipinahukay doon. Walang pagtutol na sumunod si Nitoy hanggang sa isang itim na ugat mula sa isang puno ng talahib ang nakuha ng bata. Mula sa boses na naguutos ay meron itong ibinilin. Ayon sa tinig ay ingatan ang bagay na yon dahil isa itong mutya na magagamit at makakatulong sa kanilang maglolo. Hindi lang swerte ang hatid nito sa kanila, kundi magliligtas din sa kapahamakan, lalo na sa mga masasamang nilalang na maaaring gumawa ng masama sa kanila. Sa utos din ng mahiwagang boses at nagbalik si Nitoy sa dampa. Mahimbing na natutulog pa ang kanyang lolo. Tila walang nangyari na tumabi ang bata sa kanyang Lolo Hiron at muling natulog. Kinabukasan, nang magising si Lolo Hiron, ay napansin ng matandang lalaki na marumi at may nakadikit pang lupa sa mga kamay ng bata. Sa isang kamay nito ay merong isang bagay na tila ugat ng halaman. Aba, Nitoy, Apo! Gising! Apo! Gumising ka! Lolo naman eh,
Ang sarap-sarap pa ng tulog ko. Bakit po ba? Ano po ba yun? Saan ka ba galing ha? Bakit ang dumi ng kamay mo? Saka, ano ba yung hawak mong ugat? Itapon mo nga yan. Nagtataka na pinagmasdan ni Nitoy ang kanyang kamay at ang ugat ng halaman na nasa isang kamay niya. Lolo, ano po kayang ibig sabihin nito? Ano ba sinasabi mo? Bakit? Hindi mo ba alam kung bakit marumi ang kamay mo at meron kang ugat ng halaman? Eh mukhang ugat pa nga ng talahib yan, tignan mo. Oo nga pala, Lo. Kagabi po tila po nananaginip ako. Kaya lamang bakit marumi po ang kamay ko at hawak ko tong ugat ng halaman. Upang di na mag-usisa pa si Lolo Hiron, ay sinabi ni Nitoy kung ano ang kanyang panaginip. Matamang pinakinggan ng matandang lalaki ang kwento ng kanyang apo. Nitoy, sigurado ka bang panaginip lamang yon? Kung panaginip lamang yon, abay, bakit ganyan ang kamay mo? At may hawak ka pang ugat? Ang ibig niyo po bang sabihin, Lo? Hindi yun panaginip kundi totoong nangyari? Nag-ukay po talaga ako ng ugat ng talahib. Oo, apo. Ganun na nga. Kung totoong ginawa ko po yun, edi totoo din po yung sinabi ng maiwagang tinig sa akin na napakinggan ko po sa panaginip ko. At sabi po, ay may pambihirang katangian po ang ugat na to, Lolo, at dapat ko pong ingatang mabuti. Isa raw po tong mutya. Bagamat may pagdududa si Lolo Hiron sa sinabi ng kanyang apo, ay nanahimik na lamang siya. Malalaman ang katotohanan sa mga darating na araw. Yun ang tanging naisip ng matandang lalaki. Samantala, labis na ikinatuwa ni Alfonso nang malamang wala na sa lupang nabili niya kay Mariana ang pamilyang sagabal sa kanyang mga plano. Nalaman na rin niya na namatay na sa sunog si Paeng. Sorry na lamang sa kanya. Hindi ko rin naman gustong pati siya ay masunog dahil ang nais ko lamang ay umalis sila. Pero nasa na kaya ngayon ang maglolo? Ba't ko ba iniisip ang mga taong yun? Wala naman akong pakialam sa kanila. Kaya bahala na sila sa buhay nila. Totoong ikinatuwa ni Alfonso na wala nang hadlang sa lupang nabili niya kay Mariana. Wala siyang sasayanging oras upang maumpisahan ng kanilang lipi ang pananatili sa nasabing lugar. Titipunin niya sa lupain yon ang lahi ng mga aswang abwak. Sa lugar na yon magtitipon ang kanyang mga kauri. Doon sila magsisimulang maggasik ng lagim hanggang sa ganap na nilang masakop ang mga lugar at magpatuloy ang kanilang pagdami. Dahil nais ni Alfonso na higitan ang bilang ng iba pang uri ng aswang. Sa mundo ng mga kampon ng kadiliman, ang lahi ng aswang abwak ang ibig niyang mamayani. Sila ang kikilalaning malakas at makapangyarihan at katibayan ng lakas ang pagiging marami sa bilang. Kaya agad na ipinaalam ni Alfonso sa kanyang mga kalay na maaari na silang magtipon-tipon sa lupaing kanyang pagmamayari. Mas magiging madali sa kanya na ipaalam ang kanyang mga plano kung nasa isang lugar sila. Makakabuo na sila ng baluarte at mahihikayat na rin nila ang ibang kakilala upang sumama at maging kauri nila. Samantala, hindi naging lingid kay Lolo Hiron ang balita na may mga taong dumarating sa lupaing kanilang iniwan. Nagsipagtayo ang mga ito ng maliliit na kubo upang maging tirahan. Nagtataka nga ako, Lolo Herod kung nasaan ba galing ang mga taong yon. Si Alfonso, ang hambog na nakabili ng lupa ni Ma'am Mariana. Siya ang may kinalaman sa pagdagsa ng mga tao para manirahan sa lupang dating sinasaka ni Paeng. Nakakakilabot nga mga taong yon. Anong ibig mo sabihin, Tomas? May kakaiba sa kanila. Iba rin kung tumingin. Aba, basta nakakatakot sila. Talagang nakakakilapot. Posible kayang masasamang tao sila? Hindi ko alam, pero tila hindi sila pangkaraniwan. Naging palaisipan kay Lolo Hiron ang sinabi ng isang dating kapitbahay na si Tomas. Minsan niyang nakasalubong ito at ipinaalam nga
ng matandang lalaki kay Tomas na hindi sila tuluyang lumayo at nagtungo sa ibang lugar. Dahil mas gusto pa rin nilang malapit sa dating tirahan. Isa pa, hindi nawawala sa isip niya ang binuo nilang plano ng kanyang apong si Nitoy. Yun ay ang pagbayarin ang taong may kagagawan ng naranasan nilang paghihirap. Dahil tinipon na ni Alfonso ang mga kauri niyang aswang sa lupaing nabili niya, kaya naman ng mga sumunod na gabi ay nababalot na ng lagim ang baryo. Nagkanya-kanya ng pagsalakay ang mga aswang abwak. Nagagawa nilang pumasok sa ilalim ng lupa patungo sa mga kabahayan. Sinasalina nila ng kanilang laway sa pamamagitan ng pagkagat sa biktima ang mga tao. Kapag nagkaroon na yun ng bisa sa takdang panahon, ay magiging kauri na rin sila. Magiging bahagi na rin ng kanilang lahi. Kaya hindi magtatagal, maghahari sa lugar na yun ang mga aswang abwak. Ang hindi naman nila makukumbinsi para maging kauri ay patitikimin ng galit at kamatayan. Nang mga sumunod na araw ay nakarating na kina Lolo Hiron ang lagim na nagaganap sa lupaing kanilang iniwan. Marami ang naging biktima at mga nangamatay. Isa sa mga nabiktima ng aswang abwak ay ang magulang ni Mulong, ang kaibigan ni Nitoy. Inay! Itay! Paano na ako ngayon? Saan na ako pupunta? Mulong, ba't narito ka sa gubat? Anong ginagawa mo rito? Nitoy, salamat nakita kita. Tama yung narinig ko. Hindi nga pala kayo umalis. Humanap lang kami ng mapagtataguan, Mulong. Teka, ba't ka nga pala umiiyak? Tinatawag mo pa ang itay at inay mo. Nitoy, wala na. Wala na sila inay at itay. Pinatay sila ng aswang abwak. Ano? Aswang abwak? Oo, Nitoy. Aswang na nakakapasok sa ilalim ng lupa. Tapos biglang lumitaw sa loob ng bahay namin at pinatay sina itay at inay. Buti na lang nakatakbo ko. Tapos hindi nila ako nasundan hanggang sa makarating ako dito sa may damuhan. Naku, Mulong. Kawawa ka naman. Ulila ka na rin pala. Oo. Pero buti ka pa nga, Nitoy eh. May Lolo Hiron ka pa. Ako wala nang kasama, mag-isa na lang ako. Kaya nga hindi ko na alam kung saan ako pupunta ngayon. Kung gusto mo, Mulong, sumama ka na lang sa amin ni Lolo Hiron. Talaga? Okay lang kaya sa lolo mo? Oo naman, Mulong. Saka sabi mo nga, wala ka nang mapupuntahan, di ba? Kaya tayong tatlo na lang ang magsama. Sige, ayos yun. Kaysa kung saan-saan ako tumira. Isinama ni Nitoy ang kaibigan si Mulong sa dampa na kanilang tirahan. Ipinaalam din niya kay Lolo Hiron ang masaklap na sinapit ng mga magulang ni Nitoy. Nakalulungkot na lumaganap na at nagasik na ng lagim ang mga aswang na abwak. Lolo, marami na po akong napapahamak. Maswerte pa nga rin po ako dahil nakaligtas po ako sa mga halimaw na aswang. Kaya lang, minalas po talaga sina inay at itay. Malang na sumama ka sa amin, Mulong, dahil baka mamaya, ikaw man hinahanap na rin ng mga aswang na yon. Kami ni Lolo Hiron ang bahala sa'yo, Mulong. Huwag ka mag-alala. Maraming salamat, Nitoy ah. Buti na lang, may kaibigan akong kagaya mo. Kasalukuyang nag-uusap ang tatlo sa loob ng kubo nang may naramdaman si Mulong na tila ingay mula sa kung saan. Narinig din yun ni Nitoy. Anong ingay po yun, Lolo Hiron? Parang ingay po na mula sa ilalim ng lupa. Oo nga po. Ngayon lang ako nakarinig ng ganong ingay. Parang may binubungkal at patungo rito sa atin. Nakita ni Nitoy at Lolo Hiron ang takot sa muka ni Mulong. Lolo Hiron, umalis na po tayo rito. Paparating na po sila. Anong paparating, Mulong? Yung aswang abwak. May aswang abwak na mapunta rito. Tara na, umalis na tayo. Totoo ba yung sinasabi mo, Mulong? Opo, Lolo Hiron.
Ganyan din po ang ingay na narinig ko nang may mga aswang abwak na biglang lumitaw sa loob ng bahay namin galing sa ilalim ng lupa. Agad na nagdesisyon si Lolo Hiron. Tumayo ito sa pagkakaupo upang lumabas sila ng dampa na kanilang kinaroroonan. Subalit akmang aalis pa lang sila ay lalong lumakas ang ingay na parabang may kung anong nilalang na dumadaan mula sa ilalim ng lupa. Hanggang lumitaw sa mismong harapan nila ang aswang abwak na may nakakatakot na anyo. Natakot ang dalawang bata. Agad ikinubli ni Lolo Hiron ang dalawang bata sa kanyang likuran. Siya ang humarap sa aswang abwak. Huwag mong pakikialaman ang mga apo ko! Ako ang harapin mo, halimaw ka! Walang anumang sandatang maaaring gamitin si Lolo Hiron, kundi naglakas loob lamang siya para protektahan ang dalawang bata. Nakatingin lamang sa tatlo ang aswang abwak na nandidilat ang mapupulang mga mata. Nagsimula na ring tumulo ang nakakadiring laway nito. Maya-maya pa ay suminghut-singhut ang aswang abwak. Bigla itong napaurong na tila natatakot. O ngayon, ano? Naduduwag ka, no? Dali, lumapit ka! Lingid kay Lolo Hiron ay kinapakapa ni Nitoy sa bulsa ng suot niyang short ang ugat ng talayb na nahukay niya. Naalala kasi ng bata ang sinabi ng mahiwagang tinig sa kanyang panaginip na ang ugat ng talayb ay maaari nilang magamit laban sa mga masasama. Mula sa loob ng suot na salawal ay inilabas yun ni Nitoy. Nakita ni Nitoy na natakot at napaurong ang aswang abwak. Bigla itong nagbago ng anyo at naging isang uwak at lumipad papalayo. Hoy, aswang! Bumalik ka rito! Huwag kang duwag! Natakot po siya, Lolo Hiron. Oo, Mulong. Natakot sa akin. Mukhang mas nakakatakot yata ang itsura ko kumpara sa kanya. Lolo, sa akin po siya natakot, kaya biglang nagbago ang anyo niya at lumipad pa palayo. Apo, ba't naman siya matatakot sa'yo? Sa gandang lalaki mong yan katatakutan ka. Hindi po sa akin mismo, kundi dito po sa hawak kong ugat. Dito po siya natakot. Ang ugat ng talahib? Opo, Lo. Kasi nang nilabas ko po ito mula sa bulsa ko, umurong po siya. Kaya naisip ko, dito po siya natakot. Baka naman may kapangyarihan yan, Mulong. Mutya ng talahib. Malamang yan nga ang sinasabing mutya ng talahib. Wow! Ang astig naman! May power pala ang ugat na hawak mo, Nitoy. Siguro nga, Mulong. Ibig lang sabihin, ligtas na tayo sa mga aswang na abwak. Ganun na nga, Apo. Ngayon ay mas naiintindihan ko na kung bakit sa'yo ibinigay ang mutya ng talahib. Kailangan nating gamitin yan para lipulin ang mga aswang abwak at hindi sila tuluyang dumami. Saka para mabigyan ng katarungan ang sinapit ng ama mo, maging ang mga magulang ni Mulong. Yan din po naiisip ko, Lolo Hiron. Dahil ang punot dulo nito ay ang masamang si Alfonso. Kailangan magbayad siya, pero uunahin nating ubusin ang mga alagad niyang aswang abwak. Upang simulan ang kanilang misyon, ay pinagplanuhan ni na Lolo Hiron ang kanilang gagawing pagsalakay sa lupain na dating taniman ng mais. Dahil alam ng matandang lalaki na doon naninirahan ang mga bagong salta sa lugar na yon at pinaniniwalaan ding mga aswang na abwak na nag-aasik ng lagim. Hindi dapat mag-aksaya ng panahon ng tatlo. Magtutulong-tulong sila para tapusin ang mga kampon ng kadiliman. Kaya lang, paano ko lalabanan ng mga aswang? Hindi mo ako katulad na merong mutya gaya ng ugat na hawak mo, Nitoy. Naiisip ko na rin yan, Mulong. Mga pinatulis na kahoy at kawayan lang ang maaari nating maging sandata. Lolo Hiron, ano kaya kung hatiin ko ang ugat ng talayib para magkaroon din kayo ni Mulong? Pwede kaya yon, Nitoy? Ewan ko po. Hindi ko rin alam eh. Pero pwede po nating subukan. Pinutol ni Nitoy sa 3 bahagi ang ugat ng talayib at ibinigay yon kay Mulong at Lolo Hiron. Tinanggap naman yon, bagamat nasa isipan pa rin ang pagdududa.
Habang hawak nila ang talayb ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa katauhan ng tatlo. May mga tumubong damo sa kanilang katawan. Ala, anong nangyayari sa atin? Bakit tinutubuan ng damo ang katawan ko? Ako din, Mulong. Tinutubuan ng damong katawan ko. Pati na rin po kayo, Lolo Hiron. Naging taong talahib tayo. Ano tong nangyayari sa atin, Lolo Hiron? Wala tayong dapat na ikatakot. Maaaring ito na ang sagot sa mga tanong natin kung paano natin haharapin ang mga aswang abwak. Oo nga, Nitoy. Pero hindi nila tayo basta makikilala. Aakalain lang nila na may mga talahib tayo. Ang galing mo, Mulong. Tama ka. Ano pang hinihintay natin? Maaari na nating subukan. Pupunta tayo sa lugar ng mga aswang abwak. Tayo naman ang manggugulo sa kanila. Habang nasa anyo ng pagiging taong talayb, ay nagtungo sila sa lugar ng mga aswang abwak. Malaya silang nakapasok sa bagong balwarte ng mga ito dahil walang nakakapansin sa kanila. Kundi isang makapal na damo lang ang iisipin ng kahit na sinong makakakita sa kanilang tatlo. Narito na tayo sa kanilang lupain, Lolo Hiron. Mukhang mga tulog pa sila. Walang isa man sa labas ng bahay. Medyo maliwanag pa ang paligid, Lolo Hiron. Kaya siguro hindi pa sila lumalabas ng kanilang mga kubo. Maghintay tayo ng oras. Mamaya lang ay didilim na. Kaya tsak, nalalabas na mga hayop na yan. Naghintay ang tatlo hanggang sa dumilim. Nagagawa nilang magpalakad-lakad sa lugar na balwarte ng mga aswang abwak na hindi sila napapansin. Hanggang sa nagsimulang kumagat ang kadiliman sa buong lupain na kinaroroonan nila. May nakikita na akong lumalabas ng kanilang kubo. Ako rin, Mulong. Humanda kayo. Kailangan isa-isain natin sila. Tsak na isa sa mga halimaw na yan ang pumatay sa mga magulang mumulong. Opo, Lolo Hiron. Kaya lagot po talaga sila sa akin. O sige, maghiwa-hiwalay tayong tatlo. Opo, Lolo Hiron. Mamaya, magkita na lang po ulit tayo sa lugar na to. Sumang-ayon naman si Lolo Hiron sa sinabi ni Mulong, kaya nagkanya-kanya na sila ng lakad. Iisa lang ang kanilang misyon ng mga sandaling yon, ang patayin ang mga aswang abwak na kanilang makikita. Unang nakakita ng aswang si Nitoy, mula sa likuran ng aswang ay nakalapit siya rito na hindi siya namamalayan. Bigla itong inatake ni Nitoy. Nagulat ang aswang abwak sa biglang pagyakap sa kanya ng inaakala niyang talahib. Nagwala ang aswang at pilit na inaalis sa katawan niya ang pagkakapulupot ng mga mahahabang dahon ng talahib. Subalit hirap itong alisin ang mga dahon na sumasakal sa leeg ng aswang. Hanggang sa ang pagkakasakal ng mga dahon ng talahib ay humigpit. Kumakawag-kawag ang aswang dahil nahihirapan itong huminga hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Hindi roon natapos ang ginawang pag-atake ni Nitoy sa aswang, kundi naramdaman ng bata ang paggalaw ng mga mahahabang dahon na tila may buhay ang mga ito. Pumasok ito sa bibig, sa butas ng ilong at sa tenga ng aswang at namalagi na roon ang mga dahon ng talahib. Samantala, ganun din na nangyari sa aswang abwak na nakita ni Mulong. Maging kay Lolo Hiron, sinakal ng mga mahahabang dahon ng talahib ang mga nakitang aswang. Upang matiyak na wala ng buhay ang mga biktima, ay pumasok din sa bibig, sa butas ng ilong at tenga ang mahahabang hibla ng damong talahib. Ilang mga aswang pa ang kanilang inatake at napatay ng gabing yon. Ang iba ay hindi na nila makita dahil pumasok na sa ilalim ng lupa upang humanap ng magiging biktima sa labas ng balwarte. Kaya sa ibang pagkakataon ay babalikan na lang nila ang mga ito upang ipagpatuloy ang paglipol sa mga aswang na abwak. Ang nangyaring pagsalakay ng grupo ni Lolo Hiron sa lupain ng mga aswang abwak ay lubhang ikinagalit ni Alfonso. Hindi ito maaari. Hindi ako humanap ng lupain para sa mga kauri ko para dun sila patayin.
Isang malaking pagkakamali ang ginawa ng mga ungas na yun na nais subukin ang aking ngit-ngit. Nagpupuyo sa galit si Alfonso na siyang pinakalider ng mga aswang na lahing abwak. Habang inilalabas ang kanyang galit ay nagbago ang anyo nito. Naging nakakatakot na aswang at nagawang lumubog at pumasok sa ilalim ng lupa. Nagawa nitong dumaan sa ilalim patungo sa lupain ng kanyang mga kauri. Tinignan niya ang kanyang mga alagad na napatay ng grupo ni Nitoy. Hindi makapagtatago sa akin ang mga gunggong na gumawa nito sa aking mga kalahi. Kahit saan lupalop ng daigdig sila magtago, hahanapin at hahabulin ko sila. Ang paglitaw na yun ni Alfonso sa lupain na tirahan ng mga aswang abwak ay nakita ni Nitoy na noon ay nasa anyo pa rin ng pagiging taong talahib. Tama nga ako. Ang walang iyang si Alfonso nga ang may pakalanan lahat. Galit na galit po siya, Lolo Hiron. Kahit magwala pa siya sa galit, wala siyang magagawa dahil napatay na natin ang ilan sa mga kalahi niya. At sa susunod, itutuloy natin ang pagligpit sa kanila. Dapat idamay na natin ang mayabang na yan. Darating din tayo sa bagay na yan, Mulong. Gawin na po natin, Lolo Hiron. Ba't panatagalin pa po natin? Hindi tayo dapat nagpapadalos-dalos. Tama si Lolo Hiron, Mulong. Mahirap kung basta natin siyang haharapin. Siyang pinuno ng mga aswang abwak. Baka mamaya may iba pa siyang kapangyarihan. Ganun na nga, Apo. Sige po. May ibang araw pa naman. Habang pinagmamasdan ni Namulong si Alfonso at kanina pa iginagala ng aswang abwak ang kanyang paningin, nagdududa siya. May iba sa pakiramdam niya. Iba ang nararamdaman ko. May ibang nilalang na narito sa paligid lamang, pero hindi ko sila makita. Subalit naamoy ko sila. Hindi sila mga aswang abwak na katulad ko. Nagpagala-gala si Alfonso at pilit na hinahanap ang kung anumang nararamdaman niyang kakaiba. Kaya lamang, wala akong makita. Pero ramdam ko nandito lamang sila sa paligid. At tanging narito ay mga walang kwentang damong talahib. Mainam naman ang mga damong ito dahil kailangan ng damo sa lugar na ito na maaaring maging kublian ng mga kalahi ko. Dapat pangang paramihin ang mga damong kagaya nito. Kaya lamang, asan kaya ang nilalang na nararamdaman ko? Bakit hindi ko sila makita? Biglang pumasok ang katawan ni Alfonso sa ilalim ng lupa. Nagpaikot-ikot ito sa malawak na lupain sa paghahanap ng nilalang na naaamoy niya at nararamdaman. Pagkatapos niyang magpaikot-ikot sa ilalim ng lupa, ay bigla itong lumitaw. Wala kahit sa ilalim ng lupa. Saan nagtatago ang mga yon? Ramdam kong hindi lang siya nag-iisa. Namalagi namang nasa isang bahagi lang ng malawak na lupain ang tatlo na nananatili sa pagiging taong talahib. Hindi sila maaaring bumalik sa pagiging tao dahil tiyak na makikita sila ni Alfonso. Kung nalilinlang niyo ko at nakakapagtago kayo, alam kong magkikita rin tayo. Hahanapin ko kayo para panagutin sa ginawa niyo sa aking mga kalahi. Habang nakamasid ang tatlo kay Alfonso at nanggigigil naman si Lolo Hiron at gusto niya nang sugurin ng aswang, subalit pinigilan siya ng kanyang sarili. Pero nais niyang lalo pa itong inisin, kaya dumampot ng bato si Lolo Hiron at ibinato kay Alfonso. Aray ko! May bumato sa akin! Sino ka? Nasaan kang hayop ka? Magpakita ka sa akin at harapin mo ako! Huwag kang tuwag! Inulit ni Lolo Hiron ang pagpukol ng bato. Muli ay tinamaan si Alfonso. Hayop ka! At talagang inulit mo pa! Ginagalit mo talaga ako! Nasaan ka? Magpakita ka! Huwag kang magtago! Harapin mo ko! Akala mo yata ay matatakot mo ko sa kalokohang ginagawa mo! Nasaan ka? Magpakita ka! Nagbago ng anyo si Alfonso
mula sa nakakatakot na itsura sa pagiging aswang abwak ay naging isang dambuhalang paniki ito at nagpaikot-ikot sa itaas upang hanapin ang nilalang na bumabato sa kanya. Subalit napagod lamang siya sa pag-ikot ay wala siyang nakitang anuman. Nakakagigil ka kung sino ka man. Talagang inuubos mo ang pasensya ko. Oras na makita kita, matitikman mo ang galit ko. Habang naririnig ng tatlo ang mga sinasabi ng galit na si Alfonso, ay nais nilang matawa. Yun nga lang ay pinipigilan nila dahil delikadong maririnig sila ng pinuno ng aswang abwak. Dahil bigo si Alfonso na malaman ang mga nilalang na nanloloko sa kanya, kaya umalis na lamang ito. Lumipad papalayo ang dambuhalang paniki hanggang sa mawala na ito ng tuluyan sa kadiliman. Nang matiyak na ng grupo ni na Lolo Hiron na wala na si Alfonso, ay umalis na rin sila ng lugar na yon. Subalit na malagi sila sa pagiging taong talayb upang wala pa ring makapansin sa kanila. Pagdating nila sa lugar na kanilang pinanggalingan malapit sa kubo, ay saka pa lamang sila bumalik sa dating itsura. Yan, hindi na tayo taong talahib. Ang astig nun, Nitoy. Naging taong damo tayo. Tapos, hindi nila tayo napapansin. Isa yon sa pambihirang katangian na ibinigay sa atin ng mutya ng talahib. Kaya po mananatili sa inyo, Lolo Hiron, pati kay Mulong, yung bahagi ng ugat ng talahib. Para kapag kailangan nating iligtas ang sarili natin, maaari nating gamitin. Talaga, Nitoy? Hindi mo pa babawiin yung kaputol ng ugat ng talahib? Oo, Mulong, dahil alam kong kailangan mo pa yan. Salamat, Nitoy ah. Tsaka, nag-uumpisa pa lamang tayong ipaghiganti ang nangyari sa ating mga magulang. Tama ka, Mulong. Nagsisimula pa lamang tayo. At marami pa tayong laban na kakaharapin. Lalo na't hindi magiging madali para ubusin natin ang mga aswang abwak. Kapwa sila gutom ng mga sandaling yon pagkatapos nilang magtungo sa lupain ng mga halimaw, kaya humanap si Lolo Hiron ng kanilang magiging pagkain. Ang pinakamadaling paraan ay bunga ng mga puno na naroon sa kanilang paligid. Kailangan may mailaman sila sa kanilang mga sikmura bago magpahinga. Pagkatapos nilang makakain ng mga bunga ng puno na nakuha ni Lolo Hiron, ay nagpasya na silang matulog. Kampante sila na walang aswang abwak na muling maliligaw sa kanilang lugar dahil iniiwasan na yon. Lolo Hiron, hanggang kailan po tayo dito sa dampa? Bakit na po? Nahihirapan ka na ba dito? Gusto ko po kasi na may maayos na tirahan. Pero Nitoy, baka mahirap pa para kay Lolo Hiron ang humanap. Kasi nga, delikado pa, di ba? Ang gusto ko, Apo, magtago na muna tayo sa lugar na ito. Walang nakakaalam na dito tayo nakatira. Gusto ko rin po kasing bisitahin sana ang puntod ni Ama. Ako rin po. Kaya lang, hindi ko alam kung saan sila inilibing ng mga kapitbahay namin. Huwag kayong mag-alala. Darating din ang tamang araw na mabibisita niyo sila. Kaya lamang, huwag muna ngayon. Kailangan matapos muna natin ang ating misyon. Alam kong ibig niyo rin ganun na mangyari. Tumahimik ang dalawang bata. Naunawaan nila ang dahilan ni Lolo Hiron. Ayaw na rin nilang makadagdag pa sa hinaharap na pasanin ng matandang lalaki. Samantala, sa tirahan naman ni Alfonso ay palaisipan sa kanya ang nangyari sa itinayo niyang balwarte dahil pinaglaruan siya ng mga nilalang na hindi niya nakikita. Sino kaya makawalang yang yun? Ginawa ko ang lahat para hanapin sila. Pero wala akong makita. Iisa lang ang naiisip kong pwedeng gumawa ng ganun sa akin. Dahil alam kong galit sila. Ang naiwang kamag-anak ni Paeng. Sila ang mga taong huli kong nakaalitan. Kaya nga lamang, nasaan sila? At tila may kakaiba silang kakayahan na hindi ko nalalaman. Yun ang palaisipan kay Alfonso. Malakas ang kutob niya na ang mga ito ang may kagagawan sa naranasan niya nung nakaraang gabi.
Kaya kinabukasan ay may mga taong kinausap si Alfonso. Gusto kong hanapin niyo sila. Isang matandang lalaki at isang bata. May hinala akong sila ang gustong kumalaban sa akin. Gawin niyo ang lahat para makita sila. Kapag nalaman niyo kung nasaan ang maglolong yon, sabihin niyo agad sa akin. Ipinagtanong-tanong at hinanap ng mga taong inutusan ni Alfonso ang maglolong Hiron at Nitoy. Kailangan may magandang balita silang sasabihin kapag nagbalik sila sa kanilang amo. Kaya lamang ay hindi pa rin nila nakita ang maglolo. Nang magbalik ang mga taong inutusan ni Alfonso, ay nakatikim ang mga ito ng galit. Sinakal niya ang leeg ng dalawang lalaking inutusan hanggang sa malagutan ng hininga. Mga inutil! Mga wala kayong silbi! Napakadali ng ipinapagawa ko sa inyo. Hindi niyo pa nagawa. Saan nga kaya nagtatago ang maglolong yun? Dahil wala nang iba pang mapagkakatiwalaan at natakot na rin ang mga taong uutusan ni Alfonso, kaya tumatanggi na ang mga ito, lalo na kung kamatayan lamang ang magiging kapalit ng kanilang kabiguan. Nakaisip ng paraan si Alfonso. Hindi na niya kailangang mag-utos pa. Gagamitin niya ang kanyang salapi para makita ang mga taong hinahanap. Tama. Tama ang naisip ko. Kapalit na malaking halaga. Tsak, impormasyon na ang lalapit sa akin. Handa ko magbigay ng kahit magkano. Malaman ko lamang kung nasaan ang maglolo na yon. Dahil ramdam kong sila talaga nagiging hadlang sa aking mga plano. Kinabukasan din ay nagpakalat si Alfonso ng isang anunsyo sa makapagsasabi sa kinaroroonan o magdadala sa kanya sa maglolo. Dahil sa anunsyong ipinakalat, ay agad na kumilos ang mga taong nakakakilala kina Lolo Hiron at Nitoy. Nagkanya-kanya sila ng paghahanap para ituro kay Alfonso ang kinaroroonan ng mga ito kapalit ng malaking halaga. Ang tungkol sa balitang yon ay agad na kumalat sa buong baryo at nakarating kay Mulong nang subukan niyang bumisita sa kanilang bahay. Tinatanong niyo sa akin kung nakikita ko ba sina Lolo Hiron at Nitoy? Oo, Mulong. Alam kong kaibigan mo si Nitoy eh. Bakit niyo naman hinahanap? May malaking halagang matatanggap ang sino mang makakapagturo sa kinaroroonan nila. Totoo ba yung sinasabi niyo? Oo, kaya nga ang mga taga rito sa baryo ay may kanya-kanyang lakad para hanapin sila. Sino po bang nagpapahanap? Ang mayamang si Sir Alfonso. Siguro may ginawang kasalanan sa kanya ang maglolo na yon, kaya ganun ang ginagawa niya. Naku, hindi po totoo yun, wala po. Ano ka mo? Ba't nasabi mong wala? Nakakausap mo ba sila, Mulong? Alam mo ba kung nasan sila? Ha? Ay, hindi po. Tsaka, hindi ko nga po alam kung nasan sila ngayon eh. Umalis na si Mulong habang nakatingin sa kanya ang lalaking kausap na tila may pagdududa sa ikinilos ng bata. Iba ang kutob ko kay Mulong ha. Parang may tinatago siya. Kaya naman, lingid sa bata ay sinundan ng lalaki si Mulong, pero tiniyak niya na hindi malalaman ng bata na sinusundan niya ito. Agad namang ipinaalam ni Mulong kay Lolo Hiron ang kanyang nalaman. Ano ka mo? May patong kami sa ulo ng apo ko. Lo, anong may patong sa ulo? Ano po yun? Apo, may presyo tayo. Magbibigay ng malaking halaga si Alfonso kung sino mang makakahuli o makakapagturo kung saan tayo nagtatago. Sabi nga po nung lalaking nagtanong sa akin, kumikilos na raw po ang mga taong nakakakilala sa inyo. Hinahanap po nila kayo para makuha nila ang malaking halaga. Napakasama talaga niya. Tayo na ang naragabyado. Tayo pa ngayon ang tila nagiging mukhang kriminal. Lalong hindi po tayo nito pwedeng lumabas, Lolo Hiron. Ang tanging magagawa natin ay doblehin natin ang ating pag-iingat. Dahil hindi lang si Alfonso ang dapat nating iwasan, kundi maging ang mga nakakakilala sa atin. Mga mukha silang pera. Wala silang alam sa totoong nangyari, pero mas gusto pa nilang sundin at pinaniniwalaan pa nila ang hayop na Alfonsong yun. Nagawan sundan ng lalaki si Mulong,
Kaya mula sa makapal na halamang kanyang pinagkukublian ay kitang-kita niya ang kinaroroonan ni na Lolo Hiron at Nitoy. Hehehe, tama nga kutob ko. Alam nga ni Mulong ang kinaroroonan ng maglolo. Kapag siniswerte ka nga naman, oo. Biglang nangati ang mga palad ko Dahil maliwalag na pera to. Hindi ko kailangan huliin sila. Dahil mas mahirap yun. Kaya sasabihin ko na lang kay Sir Alfonso. At siya na ang bahala kung anong kanyang gagawin. Ang mahalaga ay tiyak ko na kung saan matatagpuan ang taong hinahanap niya. Hindi nag-aksaya ng panahon ang lalaki, kundi ipinaalam niya kagad kay Alfonso ang kanyang natuklasan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, Sir Alfonso. 100%. Sigurado. Kitang-kita ng dalawa kong malalaking mga mata. Sabi ko na nga ba, hindi pa sila nakakalayo. Kaya nga po, mukhang may binabalak pa sila sa inyo Ang lakas ng loob nilang pagplanuhan pa ako. Sir Alfonso, gaya ng ipinangako nyo sa sino mang makakapagturo ng kinaroroonan nila Lolo Hiron, Pangako? Anong pangako? Oo, Sir Alfonso, huwag nyo sabing nakalimutan nyo na kagad. Pera ang ibig kong sabihin, ang malaking halaga na ipinangako nyo sa makapagbibigay sa inyo ng impormasyon, hindi po ba? Oo nga naman. May ipinangako nga pala ako. Siyempre, hindi ko yun nakakalimutan. Kating-kati na po ang palad kong maawakan ng perang yun, Sir Alfonso. Ganun ba? Sandali lang at kukunin ko. Babalikan kita. Huwag kang aalis dyan, ha? Saglit na tumalikod si Alfonso, subalit hindi ito gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Biglang nagbago ang anyo nito at naging nakakatakot na halimaw saka biglang humarap sa lalaking bisita. Nako, Sir Alfonso, isa kayong aswang! Oo, at gusto kong patayin ka. Mukhang pera! Agad na dinakma ng aswang na si Alfonso ang lalaking kaharap. Maigpit na sinakal at saka kinagat ang leeg nito. Tumilamsik pa ang dugo ng lalaki nang bumaon ng kanyang pangil sa leeg. Nagkikikisay ang lalaki na tila hinahabol ang hininga. Saglit pa ay lupaypay na ito. Wala na ring buhay. Binitiwan na ni Alfonso at bumagsak sa sahig ng kanyang bahay. Masyado kayong madaling linlangin. Basta tungkol sa pera, nag-uunahan pa kayo. Hindi ako tanga para ibigay sa iyo ang aking pera. Mas gusto kong ibigay ang kamatayan. Yun ang nababagay sa iyo. Ngayon, alam ko na kung nasa na maglolo. Wala na silang kawala. Sila naman ngayon ang isusunod ko. Samantala, pagkaraang sabihin ni Mulong sa maglolo ang tungkol sa anunsyo na paghahanap sa kanila ni Alfonso kapalit ng halaga, ay hindi na mapakali si Lolo Hiron. Maging sa panaginip niya ay daladala niya ang pangamba. Lolo Hiron! Lolo Hiron, gising! Gumising po kayo! Lolo Hiron! Humihingal na nagising ang matandang lalaki. Nananaginip po kayo, Lolo Hiron! Oo, Nitoy. Napanaginipan ko ang hayop na si Alfonso. Ang aswang abwak? Ano po na panaginipan nyo, Lolo Hiron? Nalaman na niya itong pinagtataguan natin at sumugod siya rito. Ano? Paano niya po malalaman yun? Oo nga po, saka panaginip lang naman po yun Minsan kasi ang panaginip ay pagbibigay ng isang babala. Ibig niyo po bang sabihin, Lolo Hiron? Posibleng totoo po yung panaginip nyo? Pupuntahan po tayo dito ni Alfonso? Oo, apo. Ganun na nga. Lolo, ano pong gagawin natin ngayon? Nakatingin lamang si Lolo Hiron kay Mulong. Subalit sa kanyang isipan ay may nakahanda na siyang plano upang hindi mangyari ang kanyang ikinakabahala. Samantala, hindi na nag-utos pa si Alfonso sa kung sino man para puntahan ang lugar na itinuro sa kanya ng lalaking kanyang pinatay.
dahil siya mismo ang haharap sa mga ito. Siya ang tatapos sa maglolo para matiyak na hindi na nito magagawa ang anumang binabalak. Gamit ang kanyang taglay na kapangyarihan ay naging aswang abwak si Alfonso at pumasok sa ilalim ng lupa. Ito ang kanyang naging daan patungo sa gubat na kinaroroonan ng maglolo. Kaya lamang nang marating niya ang nasabing lugar ay wala na roon ang kanyang pakay. Nasaan sila? Nasaan sila? Bakit wala sila rito sa loob ng dampa? Galit na winasak ni Alfonso ang nakitang dampa. Alam niya at naaamoy niya na yun nga ang naging pansamantalang tirahan ni na Lolo Hiron. Wala sila. Nakaalis na kagad ang mga walang yang yun. Naisahan nila ako. Hindi ito maaari. Walang maaaring luminlang kay Alfonso. Makikita nila ang hinahanap nila. Subalit ang totoo ay hindi naman umalis ng lugar na yon ng tatlo, kundi malapit lang sa dampa ang kanilang kinaroroonan. Nasa anyo sila ng pagiging taong talayb. Nakahalo sila sa matataas na damong naroon, kaya talagang hindi sila mapapansin. Sanhi ng nararamdamang galit ay hindi na nagtagal pa roon si Alfonso. Umalis na rin ito, taglay ang matinding sama ng loob dahil minsan pa ay nabigo siya. Yun pa naman ang ayaw na ayaw ng aswang na abwak, ang mabigo sa mga plano. Kaya lalo lamang nadagdagan ang kanyang galit sa maglolo. Nang matiyak naman ni na Lolo Hiron na wala na si Alfonso, ay nagbalik na ang tatlo sa dating anyo. Wala na siya. Umalis na siya. Ang husay niyo po talaga, Lolo Hiron. Siyempre, lolo ko yata yan. At talagang magaling ang lolo ko. Huwag niyo na akong bulayin pa. Ang importante ngayon ay ligtas na tayo. Paano po kung bumalik po siya, Lolo Hiron? Hindi na babalik yun, Mulong. Dahil ang iisipin niya ay lumayo na tayo para hindi niya makita. Mukhang ayaw niya talaga tayong tigilan, Lolo Hiron, no? Dahil ang gusto niya ay tapusin tayo ng tuluyan. Alam na niya na tayo ang hadlang sa kanyang mga plano. Lolo, importanteng mapatay na po natin ang pinuno ng mga aswang na abwak para matigil na rin po ang paghasik nila ng lagim dito po sa baryo natin. Tama ka, Apo. Para wala nang mapahamak at magbuwis ng buhay. Ang hangarin na lipulin ni na Lolo Hiron ang lipi ng mga aswang abwak ay totoong hindi madali. Lalo na't ang mga naturang kampon ng kadiliman ay may kakayahang pumasok sa ilalim ng lupa. May kakayahang makapagtago kapag nalalagay sila sa panganib. Kaya pala isipan sa kanya kung paano ba sila magtatagumpay na gawin ang kanilang misyon. Sa pagtulog ni Nitoy ng gabing yon ay nagkaroon muli siya ng isang panaginip. Sa panaginip niya'y narinig niya ang mahiwagang tinig na minsan ay nag-utos sa kanya para hukayin sa lupa ang ugat ng talayb. Klarong-klaro sa panaginip ni Nitoy ang kanilang dapat gawin upang magtagumpay sila. Gusto silang tulungan ng tinig dahil ang kanilang tanging hangad ay para sa katahimikan ng baryo. Ang matapos na ang kasamaan at hindi na lumakas pa ang puwersa ng mga aswang abwak na tuluyang makakasira ng kapayapaan. Nang magising si Nitoy ay agad niyang kinausap ang kanyang Lolo Hiron at ang kaibigang si Mulong upang gawin ang inuutos ng mahiwagang tinig sa kanyang panaginip. Ano ka mo? Magtatanim tayo ng mga talayb sa paligid ng balwarte ng mga aswang. Opo, Lolo Hiron, ganun nga po. Paano naman natin gagawin yun? Makikita nila tayo. Mulong, gagawin natin yun habang nasa anyo tayo ng pagiging taong talahib, kaya hindi nila tayo mapapansin. Dapat nating matamnan ang paligid ng kanilang baluarte. Maraming talahib ang kailangan natin. Oo, ganun na nga. Kaya pagtsatsagaan natin gawin yun. Kung yun lang ang tanging paraan, gawin natin. Tama po kayo, Lolo Hiron. Magtutulungan po tayo. Kung sa gagawin natin yon ay mauubos na po natin ang mga aswang na abwak. Nang sumunod na araw, ay agad nilang ginawa ang ibig mangyari ni Nitoy
Ayon sa kanyang panaginip, pinagtiyagaan nila ang pagtatanim ng mga talahib. Ganun na lang ang pagtataka ng tatlo dahil sa maikling panahon lamang ng kanilang pagtatanim ay agad na lumago ang mga daon at lumaki ang mga puno ng talahib na kanilang itinanim. Napansin yun ng mga naninirahang aswang abwak sa baluarte, kaya lamang binaliwala nila, lalo na't para sa kanila ay mga damo lamang yon. Makakatulong pa nga ang mga damo upang makapagkubli sa mga tao ang kanilang binuong pamayanan. Nasimulan na ng grupo ni Lolo Hiron ang kanilang plano. Ngayon naman ay kailangan manatili si Alfonso sa loob ng baluarte upang magkaroon ng katuparan ang ibig nilang mangyari. Isang aswang abwak ang ginawang bihag ni Lolo Hiron at itinali niya ito sa gitna ng lupain ng mga aswang. Nalaman yon ni Alfonso kaya galit na pinuntahan ng lugar. Tinipon niya ang lahat ng mga aswang abwak na naroon upang pulungin ang mga ito. Sapagkat hindi niya gusto ang nangyari, paanong ang baluarte ay napasok ng kung sino mang nilalang at nagawang bihagin at igapos ang isa sa kanilang mga kalahi. Isang kapabayaan ang ginawa nyo. Hinahayaan niyong napapasok ng ibang nilalang ang loob ng baluarte. Magiging panganib yung para sa atin. Lalo na, katulad yung mga kauri ko. Dahil posibleng may gawing hindi maganda ang nilalang na nakapasok dito. Kaya ayoko nang mauulit pa ang pangyayari ito. Samantala, habang nagpupulong ang mga aswang abwak na pinamumunuan ni Alfonso, ay naglagay na ng mga tuyong dayami sa paligid ng baluarte sina Lolo Hiron. Natapos niyo ba lagyan lahat ng lugar na posibleng maging daan palabas? Opo, Lolo Hiron, tapos na po. Pero sabi nyo nga po, Lolo Hiron, may kakayahang pumasok sa ilalim ng lupa ang mga aswang abwak, di po ba? Oh, ganun nga. Pero ang mga ugat ng damong talahib ang hahadlang sa kanila. Hindi nila magagawang makaalis, kaya mananatili lang sila sa loob ng baluarte. Ayos naman pala, Lolo Hiron, kung ganun. Napag-isipan na ni Lolo Hiron ang lahat mulong, kaya huwag ka mag-alala. Ang astig talaga ni Lolo Hiron, no? Mamaya lamang ay magbibigay ako ng hudyat para sindihan ang mga dayaming ikinalat natin. Ang apoy mula sa dayami ang tutupok sa mga aswang at lilipol sa kanila. Sige po, Lolo Hiron, handang-handa na po ako. Basta tiyakin nyo lamang na mananatili kayo sa inyo ng pagiging taon talahib para hindi pa rin sila makahalata at maging ligtas tayo sa ating gagawin. Opo, Lolo. Humanda na kayo. Pagkabigay ko ng hudyat, ay agad nating sisindihan ng mga tuyong dayami na nakapaligid sa baluarte, lalo na sa mga daanan nila. Takot sila sa apoy, kaya hindi sila makakalapit at matataranta ang mga aswang abwak. Sa gitna ng baluarte, kung saan ay patuloy na kinakausap ni Alfonso ang kanyang mga kauri, ay matamang nakikinig pa rin ang mga aswang abwak. Dahil kailangang wag na silang magkamali sapagkat may parusa mula kay Alfonso ang mahuhuling nagpapabaya at hindi nakikinig sa kanyang mga utos. Kapag nalaman ko na merong hindi ako sinusunod, isa lang ang hatol ko sa kanila. Kamatayan. At wala nang bahagi sa ating lahi. Hindi ako bumuo ng grupo para lamang suwayin ako. Ako ang inyong pinuno na dapat igalang at sundin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabay-sabay na sumagot ang mga aswang abwak bilang pagsang-ayon kay Alfonso. Pagkatapos ng kanilang pagtitipon, ay hindi papayag si Alfonso na walang konting kasayang magaganap. Magkakaroon sila ng konting salo-salo. Kapag nagsimula na ang salo-salo, ay yun ang pagkakataong hinihintay ni na Lolo Hiron upang simulan ang pagsunog sa mga dayami na lilipol sa mga aswang abwak. Ganap nang natapos ang pagpupulong at inilabas na ang mga sariwang karne ng hayop na pagsasaluhan nila. Maging ang mga alak na hinaluan ng sariwang dugo ng hayop ay inilabas na rin. Lolo Hiron, nagsisimula na po ang kainan nila. Nakita kong sagana rin sila sa alak, kaya mas mainam kung hihintay nating malasing sila nito'y. Ayos, tama po yun, Lolo Hiron.
Kapag mga lasing na po sila, tsak, matataranta po ang mga yan. Hindi rin sila makakapag-isip na maayos. Kaya magiging madali na para sa atin na lipulin silang lahat. Yun na nga ang ginawa ng tatlo. Naghintay na lamang sila hanggang ganap na malasing ang mga aswang abwak na nagkakasiyahan. Naroon din si Alfonso na hindi iniwan ang pagtitipong yun. Sinamahan niya ang kanyang mga kauri. Hanggang sa makita ni Lolo Hiron na tinamaan na ng iniinom na alak ang mga alagad ng kadiliman. Mulong, Nitoy, ngayon na, maghiwalay kayong dalawa. Dito naman ako sa lugar na ito. Sisindihan na natin ang mga tuyong dayami. Gawing mabilis ang pagkilos. Sige na, gawin nyo na. At mag-iingat kayo. Agad na tumakbo ang dalawang bata na nasa anyo ng pagiging taong talahib. Pinuntahan ng lugar kung saan naglagay sila ng mga tuyong dayami. At gamit ang posporo ay sinindihan nila ang mga tuyong damo at agad namang sumiklab yun. Nagsimula ng magliyab ang mga tuyong dayami. Tila wala pa rin kamalay-malay ang mga aswang abwak sa nangyayari. Hanggang isa sa kanilang kasamahan ang nakakita ng paglaki ng apoy. Biglang natulala ang tumingin sa lugar na pinagmumulan ng sunog ng mga kampon ng dilim. Subalit gano'n na lamang ang gulat nila nang mabilis na gumapang ang apoy at sinasakop nito ang kabuuan ng baluarte na kinaroroonan nila. Anong nangyayari? Bakit mayroong sunog? Patayin niyo ang apoy! Bilisan niyo! Kumilos kayong lahat, mga inutil! Nagkanya-kanya ng kilos ang mga aswang abwak. Wala silang tubig na makuha, kaya humukay sila ng mga lupa upang siyang gamiting pamatay ng apoy. Kaya lamang, hindi pa rin nila maapula ang apoy na patuloy sa paglaki. Kumilos kayo! Kailangan makaalis tayo sa lugar na to. Gamitin niyo ang inyong kapangyarihan para makapasok sa ilalim ng lupa at gumawa ng daan papalabas. Bilisan niyo! Magsikilos kayo! Nagmamadaling pumasok sa ilalim ng lupa ang mga aswang abwak upang makagawa sila ng lagusan papalabas ng lugar na yon at maiwasan ang apoy na nakaharang sa lugar na maaari nilang daanan. Kaya lamang bigo sila. Hindi sila makaalis sa lugar na yon kahit pa sila dumaan sa ilalim ng lupa. Pinunong Alfonso! Hindi kami makadaan palabas kahit sa ilalim ng lupa! Imposible yun! May humaharang po sa amin. Ang ugat ng talayb, humaharang po sa daraanan namin. Ano ka mo? Ugat ng talayb? Hindi kinakaya? Hindi pangkaraniwang ugat, Pinunong Alfonso. May pangontra ang mga ugat na yon, paikot sa ating baluarte, kaya hindi kami makalabas. Dahil hindi makapaniwala si Alfonso, ay sinubukan niya yon. Subalit tama nga ang sinabi ng kanyang alagad. Hindi nga nila kayang lumabas doon kahit dumaan pa sila sa ilalim ng lupa dahil pinalalakas ng mutya ng talayb ang mga ugat. Hindi yun kaya ng kapangyarihan ng aswang abwak. Hindi ito maaari. Kailangan makalabas tayo rito. Pinuno, palaki na ng palaki ang apoy. Patuloy nang gumapang ang apoy at nasasakop na nito ang kabuuan ng baluarte. Hindi magawang makatakas ng mga aswang abwak. Isa-isa na rin silang kinakain ng apoy, kaya tanging ang kanilang sigawan ang maririnig. Nagpipilit namang gumawa ng paraan si Alfonso. Naging isa itong ibong uwak upang makalipad ng mataas at makatakas. Subalit lumakas pa ang apoy at bago pa nakalipad papalayo si Alfonso na nasaan yung uwak ay nasunog ang kanyang mga pakpak. Nahirapan siyang ikampay yun kaya bumagsak at ganap ng natupok ng apoy. Tanging sigaw na lamang ng uwak ang maririnig hanggang sa tuluyan na itong maging uling at abo. Kitang-kita nila Lolo Hiron, Mulong at Nitoy ang pagkasunog ni Alfonso at ang pagkatupok sa kabuuan ng baluarte ng mga aswang. Ang lugar na yon na dating taniman ng mais ni Paeng na ama ni Nitoy ay muling nasunog. Subalit sa pagkakataong yun ay ang mga aswang abwak na naroroon kasama ang kanilang masamang lider na si Alfonso.
Dahil sa pangyayaring yun, ay nabigyan ng katarungan ang sinapit ni Mariana, ni Paing at ng mga magulang ni Mulong. Wala na ang mga aswang na nagpagulo at nagdala ng lagim sa baryo. Maging ang sakim nilang pinuno ay natapos na rin at nilamon ng apoy. Tila naibsan ang bigat na daladala ni Lolo Hiron dahil wala na ang mga nilalang na nagpahirap sa kanila. Makakapagsimula na sila ng bagong buhay na walang anumang kinatatakutan. Samantala, sa panaginip ay muling nakausap ni Nitoy ang mahiwagang tinig. Inutusan siya na ibaon muli ang ugat ng talahib kasama ang mga bahagi na ibinigay niya kay Lolo Hiron at Mulong. Sinunod ni Nitoy at ayon sa mahiwagang tinig ay upang magamit naman yun ng iba pang nilalang na katulad nila ay makakaranas din ng pagsubok at panggugulo ng kampon ng kadiliman. Subalit hindi na sa lugar na yon, kundi sa iba pang lugar. Ipinagpasalamat na lamang ni Nitoy ang ginawang pagtulong at pagtitiwala sa kanya ng mahiwagang tinig para bigyan ng kalutasan ang problema at pagsubok na kanilang pinagdaanan. Tapos na ang lahat. Tapos na ang dilim sa kanilang buhay ni Lolo Hiron. Handa na silang harapin ang liwanag na naghihintay. Madalas puno ng pagsubok at kadiliman ang buhay ng tao. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob, kundi maging malakas sa hamon ng ating buhay dahil laging may paraan upang ito ay malagpasan. Isipin natin na laging may tutulong at gagawa ng paraan ang may kapal upang ito ay ating malagpasan.